Magandang araw! Sa video na ito ay ating tatalakayin ang nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya. Ang pag-unlad ng nasyonalismo sa Silangang Asya. Hindi man tuwirang nasakop ng mga kanluranin, ay nakaranas pa rin ng maigting na imperialismo ang Silangang Asya, lalo na noong ika-18 siglo. Isa sa mga patunay nito ay ang pagpapatupad ng tinatawag na sphere of influence ng mga kanluranin sa bansang China. Gayon din ang paggigiit ng open door policy ng United States sa bansang Japan. Ang imperialismong kanluranin sa Silangang Asya ay nagdulot ng epekto sa kabuhayan, pamahalaan, lipunan at kultura ng mga Asyano. Naghangad ang mga Tsino at Hapones na makawala mula sa imperialismong kanluranin dahil sa hindi mabuting epekto nito sa kanilang pamumuhay. Ang paghahangad na ito ang nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismo sa dalawang bansa. Ang pag-unlad ng nasyonalismo sa China. Nagsimula ang kawalan ng kontrol ng China sa kaniyang bansa nang matalo ito sa Great Britain sa unang digmaang opyo at sa Great Britain at France noong ikalawang digmaang opyo. Bunga nito, nilagdaan ang kasunduang Nanking at kasunduang Tianjin na naglalaman ng mga probisyong hindi patas para sa mga Tsino. Upang ipahayag ang kanilang pagtutol mula sa panghihimasok ng mga dayuhan, nagsagawa ng dalawang rebelyon ang mga Tsino. Ito ay ang Rebelyong Taiping noong 1850 at Rebelyong Boxer noong 1900 taon. Ang Rebelyong Taiping ay pinamunuan ni Hung Xiuquan noong Disyembre taong 1850 hanggang noong Agosto 1864 sa Timog China, sa paglalayong mapabagsak ang dinastiyang Qing na pinamunuan ng mga dayuhang Manchu. Bukod dito, hangad din ng rebelyon ang pagbabago sa lipunan. Gayon din ang pagkakapantay-pantay ng karapatan para sa kababaihan at pagpapalit ng mga relihiyong Confucianism at Buddhism sa relihiyong Kristyanismo. Itinuturing itong isa sa mga madugong rebelyon sa kasaysayan ng China, dulot ng pagkamatay ng mahigit sa 20 milyong katao. Sumiklab ang Rebelyong Boxer noong 1879 sa pangunguna ng samahang Aichochuan o Righteous and Harmonious Peace na taglay ang kasanayan sa gymnastic exercise. Bukod sa pagtuligsa sa korupsyon sa pamahalaan, ang pangunahing layunin ng rebelyong ito ay patalsikin ang lahat ng mga dayuhang nasa bansa, kabilang na ang mga kanluranin. Nagsagawa ng maramihang pagpatay ang mga Boxer kung saan pinaslang nila ang mga misyonerong Kristiyano at mga Tsinong naging deboto ng relihiyong Kristyanismo. Mula sa probinsya, kumalat ang rebelyon hanggang sa Peking, kung kaya't nagpadala ng puwersang militar na mayroong 2,100 na mga sundalo ang United States, Great Britain, Russia, France, Italy at Japan. Dahil sa kanilang pagtutulungan, noong ika-14 ng Agosto, taong 1900 ay nagapi at nabawi ng mga imperialista mula sa mga Boxer ang Peking. Dahil sa pagkabigo ng Rebelyong Taiping at Rebelyong Boxer, nagpatuloy ang pamamayani ng mga dayuhan sa China. Sinikap ng mga Tsino magsagawa ng reforma, subalit hindi ito naisakatuparan dahil sa impluwensya ng mga kanluranin sa pamahalaang Manchu. Nang mamatay si Empress Dowager Cixi noong 1908, lalong lumala ang sitwasyon sa kahirapan ng China. Siya ay pinalitan ni Puyi na naging emperador sa edad lamang na 2 taon. Si Puyi, o kilala bilang Henry Puyi, para sa mga kanluranin, ang huling emperador ng dinastiyang Qing. At itinuring ding huling emperador ng China
ng reforma. Ang China sa gitna ng dalawang magkatunggaling ideolohiya. Ang pagsisimula ng ika-20 siglo ay nangangahulugang pagpasok ng dalawang magkatunggaling ideolohiya sa China. Lumaganap sa bansa ang ideolohiya ng demokrasya at komunismo. Ito ay nagdulot ng pagkakahati ng bansa at naghudyat ng tunggalian ng mga pinunong Chinong nagsusulong ng demokrasya at komunismo. Ang pagbagsak ng dinastiyang Manchu ay senyales ng pagwawakas ng mahigit sa 2,000 taong pamumuno ng mga dinastiya sa China. Hinarap ng mga Chino ang isang malaking hamon sa kanilang bansa. Ito ay ang pagtukoy sa ipapalit na pamumuno ng mga emperador. Sa panahong ito ng kaguluhang pampolitikal at kawalan ng pagkakaisa, nakilala si Sun Yat-sen na siyang nagsulong sa pagkakaisa ng mga Chino gamit ang 3 prinsipyo. Ang San Minchui o nasyonalismo, Minshuchui o demokrasya, at Mingshenshui o kabuhayang pantao. Binigyang diin ni Sun na ang pagkakaisa ng mga Chino ang susi sa tagumpay laban sa mga imperialistang bansa. Naging ganap ang kanyang pamumuno nang pangunahan niya ang pagpapatalsik sa mga Manchu sa tanyag na Double Ten Revolution na naganap noong ika-10 ng Oktubre taong 1911. Tinawag itong Double Ten dahil naganap ito sa ika-10 buwan ng taon at ika-10 araw ng buwan. Sa araw ding ito, itinatag ang Republika ng China. Dahil sa kanyang tagumpay, pansamantalang itinalaga si Sun bilang Pangulo ng bansa noong ika-29 ng Oktubre taong 1911 at tinagurian siya bilang ama ng Republikang Chino. Itinatag ni Sun Yat-sen ang Partido Kuomintang o Nationalist Party noong 1912. Naging batayan ng kanyang pamumuno ang paggamit ng konsilyasyon at pagkakasundo upang maiwasan ang alitan at maisulong ang kaunlaran ng bansa. Naniniwala rin siyang dapat pagtuunan ng pansin ang regulasyon ng puhunan at pantay-pantay na pag-aari ng lupa. Higit sa lahat, hindi naniniwala si Sun Yat-sen na kailangan ang tunggalian ng mga uri o class struggle upang makamit ang pagkakaisa, kaayusang panlipunan at kaunlarang pang-ekonomiya. Humalili si General Chiang Kai-shek bilang pinuno ng Partido Kuomintang nang mamatay si Sun Yat-sen noong ika-12 ng Marso taong 1925. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay pinagpatuloy ng Kuomintang ang pakikipaglaban sa mga warlords o mga nagmamay-ari ng lupang may sariling sandatahang lakas. Matapos magapi ang mga warlords, hinarap ng Kuomintang ang isa pang kalaban, ang pagpasok ng katunggaling ideolohiya sa China, ang komunismong ipinalaganap ni Mao Zedong sa China. Ang pagpasok nito ay nagsimula noong 1918 at naging tanyag ang komunismo sa China sa pamumuno ni Mao Zedong na nanggaling sa pamilya ng magbubukid sa probinsya ng Yunnan. Sinuportahan at isinulong ni Mao ang mga prinsipyo ng komunismo tulad ng tunggalian ng uring manggagawa o proletariat laban sa uri ng kapitalista o burgis. Sa tunggaliang ito, naniniwala ang mga komunistang mananaig ang mga manggagawa at maitatatag ang isang lipunang sosyalista, kung saan ang Estado ang siyang hahawak sa lahat ng pag-aari ng bansa. Maraming Chino ang yumakap sa komunismo. Sa mga panahong pumasok ang ideolohiyang ito, ay unti-unti nang nawawala ang tiwala nila sa pamumuno ni Chiang Kai-shek dahil sa laganap ng katiwalian sa pamahalaan at malawakang kahirapan na dinaranas sa bansa. Nabahala si Chiang Kai-shek na lumalakas na impluwensya ng komunismo sa China
kung kaya't iniutos niya ang paglulunsad ng kampanyang militar laban sa mga komunista. Bagamat marami sa mga komunista ang hinuli, pinahirapan at napatay, mayroon pa ring iilan sa kanila ang nakaligtas. Pinamunuan ni Mao Zedong ang mga nakaligtas na Red Army. Ito ang tawag sa mga komunistang sundalong Tsino. At sila ay tumakas papunta sa Jiangxi. Tinawag itong Long March dahil sa kanilang nilakbay na may layong 6,000 milya. Umabot ito sa 1 taon kung saan marami ang namatay dahil sa hirap, gutom at patuloy na pagtugis ng mga sundalo ni Chiang Kai-shek. Kalaunan ay pansamantalang natigil ang pagtutunggali ng dalawang pwersa dahil sa banta ng pananakop ng mga Hapones. Ang pag-uunlad ng nasyonalismo sa bansang Japan. Magkatulad at magkaiba ang naging pakikitungo ng mga Tsino at Hapones sa mga kanluranin. Magkatulad dahil noong una ay parehas nilang isinara ang kanilang bansa at daungan mula sa mga ito. Subalit nagkaiba ang kanilang naging tugon sa banta ng imperyalismo. Patuloy na naging sarado ang China na nagresulta sa sapilitang pagpasok ng mga kanluranin sa pamamagitan ng digmaan. Sa kabilang banda, tinanggap ng Japan ang mga kanluranin nang hilingin nitong ipatupad ang open door policy noong taong 1853. Sa panahong ito, umusbong ang damdaming nasyonalismo ng mga Hapones na kanilang ipinakita sa kabila ng pananatili ng mga kanluranin sa kanilang teritoryo. Ito ay pinasimula ni Emperador Mutsuhito na siyang namuno sa panahong kilala bilang Meiji Restoration. Nakita ni Emperador Mutsuhito ang maaaring maging epekto sa Japan kung patuloy silang magpupumilit na isara ang bansa mula sa mga kanluranin. Natuto siya sa naging karanasan ng China sa pakikidigma nito, kung kaya't kahit na handang lumaban ang mga Hapones para sa kanilang bansa, napagtanto nilang magiging magastos ang digmaan at maraming mga inosenteng mamamayan ang madadamay. Bukod pa rito, batid nilang mahihirapan silang manalo dahil sa lakas ng puwersang pandigma ng mga kanluranin. Si Mutsuhito rin ang naglipat ng kabisera ng Japan sa Edo, Tokyo sa kasalukuyan. At bukod pa rito, ay nakilala rin siya ng dahil sa kanyang pagyakap sa impluensya ng mga kanluraning kanyang ginamit upang mapaunlad ang Japan. Ilan sa mga ito ay ang sumusunod sa larangan ng edukasyon. Nagkaroon ng pagpapatupad ng sapilitang edukasyon sa elementarya. Nag-imbita ng mga mahuhusay na guro mula sa ibang bansa at ipinadala ang mga scholar na Hapones sa ibang bansa. Sa larangang pang-ekonomiya naman, nagtungo sa United States at Europe upang matutuhan ang paraan ng mga pagnenegosyo at pagpapatupad ng iba't ibang industriya. Nagpagawa ng mga kalsada, tulay, at linya ng kuryenteng nagpaunlad sa sistema ng komunikasyon at transportasyon. Sa larangan ng sandatahang lakas, pinalakas ito sa pamamagitan ng pagpapagawa ng makabagong barko at kagamitang pandigma at isinaayos ang pagsasanay ng mga sundalong Hapones. Tinularan ng mga Hapones ang paraan ng pamumuhay ng mga kanluraning makatutulong sa kanilang pagunlad at ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Natutuhan ng mga Hapones sa Germany ang sentralisadong pamahalaan. Ginawang modelo ang konstitusyon nito. Kahusayan at pagsasanay ng mga sundalong British ang nagaya naman nila mula sa bansang England at ang sistema ng edukasyon mula sa bansang United States. Hindi nagtagal ay naging isang maunlad at makapangyarihang bansa ang Japan. Nagsimula na rin siyang manakop ng ibang lupain upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Ilan sa kanyang mga nasakop ay ang Korea, bahagi ng Russia, China at bansang Pilipinas.
Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay marami kayong natutuhan mula sa nasyonalismo sa Silangang Asya. Sa susunod nating video ay atin namang tatalakayin ang nasyonalismo sa Timog Silangang Asya. Hanggang sa muli, paalam!